Okay, so ekonomiya 'yon, no? Marami pa ring buhay na mga human rights victims, and they're in fact signing up to claim compensation, ano? So sa larangan naman ng democratic rights, ano bang nangyari sa mga Pilipino noon? Well, over 80,000 ang political detainees noong panahon ni Marcos. Hindi ito nag-stand ng trial. Marami dito pinakulong lang dahil may mga nasabi sila sa media. Yung mga extrajudicial killings for the entire period, lumagpas ng 3,500. Mas malaki pa sa extrajudicial killings doon sa Chile noong panahon ni Pinochet. So these are statistics that are harrowing. Dahil marami talaga naghirap noong panahon na yun. Si Marcos, from 1965 to 1962, walang massacre. Si Cory, wala pang isang taon, Mendiola at Lupa massacre. Si Arroyo, Hacienda Luisita at Maguindanao massacre. Si Noynoy, 5 taon, Mama Sapano massacre. Patuloy na pagpatay ng AFP sa mga lumad na kapatid natin. Dr. Claudio, host ng GMA show, Comparative Analysis. Si Cory Aquino naging presidente noong February 25, 1986. Pagkatapos lang ng 10 months at 27 days, January 22, 1987, nangyari ang Mendiola Massacre kung saan 13 magsasaka ang napatay at 74 ang nasaktan. Sino yung papatay? Mga tao ni Alfredo Lim, yung naging mayor ng Maynila. Di ba tauhan ni Cory si Lim? Noong February 10, 1987, wala pang isang taon sa pagkapresidente si Cory. Lupa Massacre sa Nueva Ecija. Nangyari, 17 patay, 8 sugatan. Tandaan ninyo, wala pang isang taon, 2 massacre na ang nangyari kay Cory. Ayon sa librong Greed and Betrayal, the sequel to the 1986 EDSA Revolution, more than 23,000 extrajudicial killings from 1986 to 1990. Fast forward tayo kay Gloria Macapagal Arroyo. Naging presidente noong January 20, 2001. Pagkalipas ng 3 taon, November 16, 2004, yung labor secretary niya na si Patricia Santo Tomas, nagpadala ng mga pulis at military sa Hacienda Luisita. Massacre na naman. 12 patay, kasama 2 bata at 100 ang sugatan. Si Santo Tomas, promoted chair of the board of directors of the Development Bank of the Philippines. Comparative Analysis, Gloria Macapagal Arroyo, 8 years bilang presidente noong November 23, 2009, nangyari ang Maguindanao Massacre. 58 patay, mga 4 ang sugatan. Comparative Analysis, Noynoy Aquino naging presidente 2010. In 5 years, nangyari ang Maguindanao Massacre. Tatanungin pa ba natin kung sino ang may kasalanan? Yung idiot na nakatara sa Malacanang ngayon, at least 67 ang patay kasama yung SAF-44. Uulitin natin, si Marcos from 1965 to 1962 walang massacre. Si Cory wala pang isang taon, Mendiola at Lupa massacre. Si Arroyo, Hacienda Luisita at Maguindanao massacre. Si Noynoy 5 taon, Mama Sapano massacre. Patuloy na pagpatay ng AFP sa mga lumad na kapatid natin. May Pinochet ka pang nalalaman, yung mga idiot Aquino atrocities, hindi mo pinapansin. Tapos sasabihin si Marcos ba pang abuso at mamamatay tao at maraming naghihirap. Ang hindi sinasabi sa inyo ng mga idiot Aquino followers, from December 30, 1965 hanggang September 20, 1972, walang martial law. Context, total of 7 years na walang ginawang masama si Marcos upang patayin ang lapastanganin ng mga Filipino.